Nanlaki ang mga mata ng katulong nang makita ang kwentas ng fiancé ng kanyang amo. Bakit suot nito nawawalang kwentas niya? Siya ba dapat ang bride? I'm so happy for you, Demi. Sa wakas ay may kakasal na rin kayo ni Sedi. You're the last person sa mga Ariente kaya nararapat ka lang talaga sa aking anak na si Sedi. Nagagalak na sabi ni Ginang Alona, ang ina ni Sedi. Botong-boto nga ang ginang kay Demi dahil sa alam naman nila at kilala nila ang angkang pinanggalingan ng dalaga na may mababait na mga magulang at talagang respetado ang mga ito at ginagalang ng lahat. Thank you so much, tita. Labis po ako nagpapasalamat dahil unang-una dahil sa kwentas na ito na niregalo pa sa akin ni na daddy at mommy. Kung hindi dahil sa kwentas na to, hindi ako makikilala at makikita ni na mommy Sol. At kung hindi nangyari yon, hindi ko po makikilala si Sedi pati na rin kayo. Baka hanggang ngayon ay naroon pa rin ako sa 4 na sulok ng orphanage at naghihintay ng magmamagandang loob na aampon sa akin. This necklace means so much more to me. Maluha-luha namang sagot ni Demi. Ngayon nga itinakdang engagement ni na Demi at Sedi. Na magkatipon-tipon na sila sa garden kung saan gaganapin ang engagement party ay doon nagsimula ang isang iskandalo na mag-iiwan ng palaisipan sa lahat. Habang namimigay ng glass of wine si Georgia, isang katulong sa mansyon sa mga dumalong bisita, ay biglang namilog ang kanyang mga mata nang pumirme ang kanyang paningin sa kwentas na nakasabit sa leeg ni Demi. Kwentas ko yan. Paano napunta kay Miss Demi yung kwentas ko? Sa akin yun, at kailangan ko mabawi yun. Nalulumong sabi ni Georgia nang makita niyang ipinagmamalaking kwentas sa suot ni Demi. Kanino nga bang kwentas na yon? At kung kay Georgia nga yun, paano naman yun napunta sa kanyang mom na si Demi? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Siyam na taong gulang pa lang si Georgia Ariente ay iniwan na siya ng kanyang mga magulang. Iniwan, as in hindi na babalik. Namatay ang kanyang buong pamilya dahil sa isang insidente sa diniluhan nilang isang malaking event kung saan nagkaroon ng pagsabog. May nagtanim ng bomba sa bawat sulok ng events hall, kaya naman talagang walang nakaligtas na mga nasa loob. Saktong nasa loob noon si Georgia at kasama ng kanyang yaya na hinabol ang kanyang asong si Luna. Nang mamatay ang kanyang mga magulang ay doon na siya niiwan sa orphanage dahil wala na rin siyang ibang mapupuntahan. At doon ay nakilala niya si Demi. Isang batang babae na kasing edad din niya. At ito din ang naging matalik na kaibigan niya noon. Georgia! Georgia! Gising! Nananaginip ka na naman! Pilit na ginigising ni Demi ang kanyang kaibigang si Georgia. Simula kasi nung mapadpad doon si Georgia ay wala ng gabi na hindi ito nananaginip nang umiiyak. Gabi-gabi kasi siya dinadalaw ng kanyang masamang nakaraan nang matunghayan niya ang insidente na ikinasawi ng kanyang mga magulang at 2 pang kapatid. Sa kabilang banda ay bumangon na rin si Georgia na punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Georgia, nananaginip ka na naman. Iyon na naman ba nangyari sa pamilya mo? Nag-aalalang tanong ni Demi. Sinisinok-sinok namang sumagot si Georgia. Oo, namimiss ko na sina mommy at daddy. Humahagulhol pa sa iyak na sabi ni Georgia. Marahan naman siyang niyakap ni Demi at saka hinaplos ang buhok. Tahan na Georgia, nandito naman kami ni na Sister Clabel pati na sina Patty, sina Carla at sina Titong. Patatawanin ka namin lagi kaya huwag ka nang umiyak, tahan na. Pagpapalubag loob na sabi ni Demi. Bakit hindi maalis sa isip ko yung mga nangyari? Tuwing gabi na lang, napapanaginipan ko pa rin sila. Ayoko nang isipin kasi nalulungkot lang ako pero sumasagi pa rin sila sa isipan ko. Sagot naman ni Georgia. Sa sandaling yon ay unti-unti na rin siyang kumakalma. Doon nga siya humiga sa hita ng kaibigang si Demi katulad ng laging ginagawa sa kanya ni Demi sa tuwing mananaginip ito. Matulog ka na, huwag ka na mag-isip na mag-isip.
Magdasal na lang tayo na sana nga sa susunod na gabi ay makakatulog ka ng mahimbing. Tulog ka na, Georgia. Andito lang ako. Hindi kita iiwan. Hanggang sa makatulog na nga ng tuluyan si Georgia. Mag-iisang taon na rin si Georgia sa bahay ampunan na iyon. Naon na doon si Demi ng ilang taon at matagal na rin doon ang bata na hanggang ngayon ay wala pa rin umaampon sa kanya. Isang araw ay may isang grupo ng mga kabataang estudyante ang bumisita sa orphanage na yon. Naroon sila para sa kanilang community service at naisipan nila na doon magpakain at magpalaro sa mga bata sa ampunan. Dahil maganda ang boses ni Georgia ay tuwang-tuwa sa kanyang mga bisita. Magandang bata rin kasi ito at may maamong mukha. Napaka-cute naman ng batang to. Anong pangalan mo? Tanong ng isang estudyante. Georgia po. Georgia po ang pangalan ko. Magiliw na sagot ni Georgia. Habang si Demi naman ay nasa sulok lamang na kahit anong gawing papansin ay hindi siya napapansin ng lahat. Oh, bagay na bagay sa iyong pangalan mo. Ang ganda. Sabi ng dalaga. Ngumiti naman si Georgia at nagpasalamat. Salamat po. Masayang sabi naman ni Georgia. Maya-maya pa ay lumapit na din sa kanila si Demi. Georgia, halika. Doon tayo. Yaya ni Demi kay Georgia na pilit inilalayo sa mga kabataang yon. Pinigilan naman sandali ng dalaga si Georgia para magpa-picture. Georgia, halika muna. Selfie muna tayo. Sabi niya. Kahit andon si Demi ay para bang wala silang nakita at hindi pinansin ang bata. Si Georgia nga ang paborito ng lahat. Siya ang gusto ng lahat. Dahil bukod sa pagiging talentado nito, napakabait din yung bata at magalang. Nakatingin nga lamang si Demi kina Georgia at sa mga bisita nang may masamang tingin. Inis na nga ito at tila hindi na maitatago pa ang lihim niyang inggit sa kaibigan. Kaya naman umalis na lamang siya at doon na lamang sa kanilang kwarto nagmukmok. Nakakainis talaga ang Georgia na yan. Nagbabait-baitan na naman kaya siya na naman ang paborito ng lahat. Lahat na lang. Siya ang paborito. Siya na lang laging napapansin. Nakakasawa na. Nakakainis na. Sana may mag-ampon na sa akin para makaalis na ako sa bahay ampunan na to. Pagmamakol ni Demi sa kanyang sarili habang nakaupo sa may kama at yakap-yakap ang isang teddy bear. Nasa harap nga iyon ng kanilang mahabang salamin kaya kita niya ang kanyang refleksyon na nakasimangot at nakakunot ang noo. Ilang sandali pa ay pumunta na rin doon si Georgia at mabilis na nagbago ang reaksyon ng mukha ni Demi. Demi, andyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap sa baba. Nagpicturan kami. Bakit hindi ka sumama? Malumanay na tanong ni Georgia sa kaibigan at tinabihan na rin ito sa may kama. Sumakit kasi yung tiyan ko, Georgia, kaya pumunta muna ako dito sandali. Palusot ni Demi nang may peking mga ngiti. Ganun ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Di sana sasamahan kita na makahingi ka ng gamot kay Sister Clabel. Maayos na ako, Georgia. Naglagay na lang ako ng pamahid sa tiyan at umepekto naman kaagad. Huwag ka na mag-alala. Nakangiting sabi naman ni Demi. Sigurado ka? Paninigurang sabay naman ng tingin sa mga mata ni Demi. Oo naman, ayos na ako. Promise. Sabay taas ang kamay ni Demi, tandaan ang kanyang pangako. Sa katunayan ay ayos naman talaga sila ni Georgia dati. Halos kapatid na nga ang turingan nila sa isa't isa. Hindi mo paghiwalay at laging magkasundo sa lahat ng bagay. Ngunit simula nang mapansin ni Demi na lagi na lamang si Georgia ang napapansin at napupuri ng lahat, maging ng mga madre, ay nagbago na rin ang pakikitungo ni Demi kay Georgia. Hindi man niya ipakita ng lantad ngunit sa loob-loob niya ay nagtatanim na siya ng galit at inggit sa kanyang kaibigang si Georgia. Hindi naman iyon napapansin ni Georgia dahil sa maganda naman laging ipinapakita sa kanya ni Demi at magaling magtago ng emosyon at nararamdaman. Samantala, ng mga sumunod na araw ay pumunta roon ang mag-asawa. Sina Ginang Sol Ramirez at Ginoong Aris Ramirez. Kabilang din sila sa mga mayayamang angkan at nagmamay-ari ng maraming mga negosyo. Matalik silang kaibigan ng mga aryente na halos pamilya na talaga ang turingan sa isa't isa. Isa sila sa pinakanalungkot at nalugmok ng mabalitaan nilang insidenteng kinabibilangan ng mga aryente na naging dahilan ng pagkasawi ng mga ito. Nasa Italia sila noong mga panahong yon at hindi kaagad nakauwi dahil kasalukuyan din nagpapagamot doon si Ginoong Aris. Kaya hanggang sa mailibing sila ay hindi nakarating ang mga ito.
Ngunit bago mangyaring insidente ay nagkausap pa sila through FaceTime. Tila nga isang pangitain na iyon dahil nagbiro pa noon si Ginang Arhente na si Ginang Sol na raw ang bahala sa kanilang anak na si Georgia kung sakali mang may mangyari sa kanilang masama. Binaliwala lang nila iyon dahil sino nga ba naman ang mag-aakala na isang pamamaalam na pala yung ganong napakakalmado lang ng mga panahong yon. May ilang buwan pa rin bago makabalik ng Pilipinas si Ginang Sol. At sa pagtungtong muli ng Pilipinas, ay ito nga kaagad ang kanilang ginawa. Ang hanapin, si Georgia. Dahil nakaligtas noon ang yaya nito, ito ang una nilang pinuntahan. Nalaman niya nga sa ito na dinala siya sa isang orphanage si Georgia dahil walang-wala rin naman siya para buhayin ng bata dahil may 6 din siyang mga anak na pinapakain. Isinama ng katulong noon si Ginang Sol sa ampunan na pinagdalhan niya kay Georgia. Pero sarado na ang ampunan na iyon. Wala nga nakakaalam kung saan na ito dinala at kung hindi pa nag-hire ng private investigator mga Ramirez at doon nila nalaman na nandito na sa isang probinsya si Georgia. May bata ho ba rito na ang pangalan ay Chanel? Chanel Arhente? Meron po siyang kwintas na may lock at nasa loob noon ang litrato ng kanyang ama't ina. Kung nandito siya, gusto namin siya ampunin. Panimula ni Ginang Sol kay Sister Clabel. Ang tinutukoy nga niya ay si Georgia dahil ang tunay nitong pangalan ay Chanel Georgia. Hindi sila pamilyar sa Georgia kaya naman napailing si Sister Clabel dahil hindi niya kilala ang tinutukoy na mag-asawang Ramirez. Habang nag-uusap sila doon sa may opisina ay napadaan naman noon si Demi. Sinadyang makinig sa kanilang pinag-uusapan. Alam din ni Demi na ang tinutukoy ni Ginang Sol ay ang kwenta si Georgia kaya naman naisipan ni Demi na kuhanin nang walang paalam sa cabinet ni Georgia ang tinutukoy na kwentas at saka muling bumalik sa opisina. Walang kamalay-malay si Georgia na nakuha na iyon ni Demi dahil kasalukuyang abala ito sa pagkikipaglaro sa ibang bata sa labas. Naisip ni Demi na pumasok sa opisina at nagkunwaring hihingi ng gamot sa tiyan kay Sister Clabel. Sister Clabel, sumasakit po ulit ang tiyan ko. Maaari po ba akong humingi ng gamot? Bungad ang tanong ni Demi tsaka napatingin kay Ginang Sol. Ay, sorry po, may bisita po pala kayo. Kay Sister Zoila na lang po ako. Sandali. Natigilan naman si Ginang Sol na mapatingin ito sa suot-suot ni Demi na kwentas. Hindi kasi ito sinusuot ni Georgia kaya naman hindi familiar dito sina Mother Superior. Bakit po? Maang-maangan na tanong ni Demi kay Ginang Sol. Sandaling lumapit sa kanyang ginang tsaka hinawakan ng kwentas. Matalim siya nakatingin doon at nakakunot ang noo sa pag-iisip. Sister Clabel, itong tinutukoy kong kwentas. Ikaw si Chanel. Tanong ni Ginang Sol kay Demi. Maluha-luha nitong tinitigan ng bata. Dahil nga suot ni Demi ang kwentas ay sigurado na ang ginang na ito na nga ang matagal na nilang hinahanap na nag-iisang nakaligtas na anak ng mga Arhente. Humiling naman si Ginang Sol kay Sister Clabel na kung pwede ay makausap niya ng solo ang bata at kaagad naman siyang pinayagan nito. Doon sila nagtungo sa my garden at doon kinausap ng ginang si Demi. Chanel, nagpapasalamat ako sa Diyos at ligtas ka. Naluluhang sabi ng ginang sabay yakap sa bata. Sino po kayo? Bakit niyo po ako kilala? Usisa naman ni Demi. Ako si Mrs. Sol at ito naman ang aking asawa si Mr. Aris. Malalapit kaming kaibigan ng mga magulang mo. Gusto ka sana namin isama at kupkupin katulad ng ipinangako namin sa iyong mga magulang. Lumundag naman ang puso ni Demi nang marinig nito na aampunin na siya kaya naman mas ginalingan niya ang pagpapanggap. Sa katunayan po ay gabi-gabi ko rin po napapanaginipan ang nangyaring insidente noon na ikinamatay ni na mom. Hindi ko pa rin po nakakalimutan at labis po ako nalulungkot sa lugar na to. Gabi-gabi ko rin pong ipinagdarasal na may umampo na sa akin dahil gusto ko na rin pong maging normal ang buhay ko sa labas ng kumbento na to. At saka alam ko rin po na itong gustong mangyari ni na mommy at daddy kaya bakit pa po ako tatanggi? At saka, mukha naman po kayo mabait, kaya sige po, pumapayag na po ako na kupkupin ninyo. Kunin niyo na po ako at huwag nang ibabalik pa sa lugar na to. Pagpapaawa pa ni Demi. Awang-awa naman si Ginang Sol sa ikinwentong iyon ng batang si Demi.
Paniwalang paniwala siya sa mga pinagsasasabi ng bata kaya naman wala nang pinalampas pang panahon ng mag-asawang Ramirez para kunin na ang bata doon. Naasikaso na nila lahat ng mga papeles na kailangan para maging legal na ang pagkukup nila kay Demi. Nang maiayos na ang lahat at nang maisakay na ang mga gamit ni Demi ay muli siyang bumalik kay Georgia sa kwarto upang magpaalam bago ito umalis. Demi, sobrang saya ko para sa'yo. Sa wakas ay nakatagpo ka na rin ng isang pamilya na makakasama mo at magmamahal sa'yo. Ito yung gabi-gabi kong dinadasal kay Lord. Salamat naman at natupad na. Sobrang saya ko para sa'yo. Pero medyo malulungkot nga lang ako kasi mamimiss kita. Maluhalo ang sabi ni Georgia sa kanyang kaibigan, sabay yakap dito. Peke namang umiti si Demi. Salamat Georgia. Huwag kang mag-alala. Pasasaan pa't makakatagpo ka rin na hindi naman perpekto o mayamang pamilya ay tanggap naman ikaw at magmamahal sa'yo ng tunay. Sinwerte lang ako at ako ang nagustuhan ng mga Ramirez dahil maganda raw ako at mukhang mabait. Kaya gagawin ko ang lahat para mahalin nila ako. Sila ng pamilya ko ngayon at sabik na ako makapag-aral sa malalaking eskwelahan na maraming mayayamang bata na katulad ko. Sabi ni Demi na tila nang iinggit pa. Nakangiti lang naman sa kanya ito habang nagkukwento. Bakit ganyan lang ang reaksyon mo, Georgia? Hindi ka ba naiinggit sa akin dahil sa wakas ay makakalaya na rin ako sa parang kulungan na to na walang tayong kalayaan na gawin ang mga gusto nating gawin? Hindi ka ba naiinggit dahil sa wakas ay may nag-ampon na sa akin tapos mayaman pa? Hindi ka ba naiinggit, ha, Georgia? Kunot na ang tanong ni Demi. Sa halip na magpakita ng kalungkutan si Georgia ay ipinakita na lang niya ang kanyang tunay na nararamdaman. At iyon ay ang pagiging masaya talaga para kay Demi. Naiinggit? Hindi. Bakit naman ako maiinggit? Dapat ko bang kainggitan ng kaibigan ko na labis ang kagalakan ngayon dahil natupad niya ang kanyang mga pinagdarasal? Dapat ba akong mainggit kung alam kong magiging maganda ng kinabukasan ng taong mahal ko at mahalaga sa akin? Hindi, Demi. Maniwala ka man na sa hindi, ay hindi ako naiinggit sa'yo. Dahil naniniwala ako na may nakalaan talaga ng magandang plano ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi ko man oras ngayon, darating din ang panahon na tutuparin din ng Panginoon ang iba ko pang mga dasal. Pero sa ngayon, ang tinupad muna niya sa mga dasal ko ay iyon ang maging maligaya ka na at makahanap ka na ng magiging pamilya mo. At isa pa, mabait naman sina Sister Clabel. Hindi naman nila kami pababayaan. Kaya masaya ako para sa'yo. At sana hindi mo ako makalimutan bilang kaibigan mo. Kapag nakalabas rin ako dito, promise, hahanapin kita para mapagpatuloy na muli natin ang ating pagkakaibigan. Basta huwag mo akong kakalimutan, ha? Demi? Sinserong sagot naman ni Georgia. Tila hindi naman natuwa si Demi sa sagot ni Georgia. Naiinis na sa huling pagkakataon nila na magkausap ni Georgia ay kabutihan pa rin ang ipinapakita nito sa kanya. Hindi man lang nainis o nagalit si Georgia, kaya lalo siyang nagtanim ng galit sa kaibigan. Sa kabilang banda ay ngumiti na lamang si Demi tsaka tumalikod na sa kaibigan at umalis na. Tago-tago pa rin ni Demi ang kwentas na magsisilbing alas niya kung bakit siya ang kasama ngayon ng mga Ramirez. Habang nasa sasakyan naman ay tahimik lang si Demi. Chanel, bakit parang tahimik mo? Kinakabahan ka ba? Malumanay na tanaw ni Ginang Sol kay Demi. Umiling naman ito at saka tumingin sa Ginang. Hindi po, Ginang Sol. Sagot niya. Chanel, from now on, you can call me mommy. Dahil ako na ang mommy mo ngayon. Okay lang ba yan sa'yo? Tanong naman ni Ginang Sol. Lumuwag naman ang mga ngiti sa mga labi ni Demi. Opo, gustong gusto ko po yun. Matagal ko na pong gusto magkaroon ng mommy at saka ng daddy. At saka nga pala po, maaari rin po ba akong humiling? Napakunot naman ang noon ni Ginang Sol. Oo naman, ano ba yun? Pwede po bang Demi na lang itawag niyo sa akin? Nasanay na po kasi ako na Demi ang tawag nila sa akin eh. Mas gusto ko rin po ang pangalan na yon. Pwede po ba, mommy? Nangungusap ang mga matang hiling ni Demi. Demi?
Okay. Wala namang problema. O sige. From now on, Demi na lang ang tawag namin sa'yo. Okay ba yon? Opo, Mommy. Salamat po. Sa labis na tuwa ay niyakap nga ni Demi ng mahigpit si Ginang Sol at damang-daman niya talaga ngayon ang pagiging isang tunay na Ramirez. Samantala, sa bahay ampunan naman ay tila nalulungkot pa rin si Georgia dahil namimiss niya ang kaibigang si Demi. Balak sana niyang isuot ang kwentas ngunit nang hanapin niya yon sa kanyang damitan ay wala nang pagkakitaan. Ipinagtanong-tanong na rin niya ito sa ibang bata na kasama niya sa silid ngunit pare-pareho lamang ang sinasagot nila. Hindi nila nakita ang kwentas. Mahalaga ang kwentas na iyon para kay Georgia dahil iyon na lamang nag-iisang alaala ng kanyang mga magulang na naiwan sa kanya kaya naman dumoble ang lungkot niya ngayon na hindi niya na makita ang kwentas na hindi niya alam na kay Demi pala. Makalipas ang ilang buwan ay may umampon na rin kay Georgia. Hindi mayaman na katulad ng mga Ramirez. Ngunit may stable na trabaho naman at source of income kaya pinayagan at nakapasa sila na ampunin ng batang si Georgia. Ang nakaampon kay Georgia ay ang mag-asawang Priscilla at Marco na 10 taon ang kasal pero hindi pa nabibiyayaan ng anak kaya naman naisipan na lang nila na mag-ampon. Georgia, pasensya ka na at hindi ka lakihan ng bahay namin na magiging bahay mo na rin ha. Pero huwag ka mag-alala dahil sisiguraduhin namin ng tatay Marco mo na itong munting tahanang to ang magiging comfort zone at place mo. Siyempre, with matching pagmamahal naman ng tatay mo, Marco, okay? Gusto mo ba yon? Magiliw na tanong ni Ginang Priscilla kay Georgia. Masaya namang sumagot ang bata. Oo naman po, wala pong problema sa akin. At saka, hindi naman po maliit itong bahay eh. Ang laki-laki na po nito oh. At saka, hindi naman po importante kung maliit o malaki ang bahay. Ang importante po ay laging nagmamahalan at nagkakaunawaan ng mga taong nakatira rito. Sabi ni Georgia. Nagkatinginan naman sina Marco at Priscilla at naisip na tila napakaswerte nila kay Georgia dahil bata pa lamang ay malawak ng pangunawa nito at nauunawaan ng mga bagay-bagay. Lumapit naman si Marco kay Georgia. Tama yan anak. At kapag marunong makontento ang isang bata, ay lalo pa siyang pinagpapala ng Panginoon. Nakangiting sabi naman ni Marco sabay niyakap siya ng bata. Maaaring nagkapalit nga ng buhay ang magkaibigang Demi at Georgia, pero kailanman ay hindi matutulog ang katotohanan. Lalabas ito sa tamang panahon at pagkakataon at sa hindi inaasahang pangyayari. Hindi naman masasabing kawawa ngayon si Georgia dahil hindi mayaman na nakaampon sa kanya dahil tunay na mahal siya ng mga ito at sobrang bait sa kanya. Nang magdalaga na sila ay doon na unti-unting nagbago ang kanilang mga buhay. Dinapuan ng isang malubhang sakit ang tatay Marco ni Georgia kaya naman napilitan siyang huminto sa kolehiyo. Nasa 2 taon na sana siya ng kolehiyo ngunit kinailangan niya munang huminto para may makatulong ang kanyang nanay Priscilla sa paghahanap buhay. Humina rin kasi ang resistensya ng ginang at napilitang maghanap ng ibang trabaho. Hindi na rin kaya ng kanyang sinusweldo ang pagpapadialysis sa kanyang asawang si Marco kaya naman si Georgia na ang naging katuwang niya sa mga gastusin at paghahanap buhay. Nay, kinausap ako ni Ate Lita kanina. Gusto niya akong ipasok na kasambahay doon sa pinagtatrabahuhan ng pamangkin niya. Mayaman daw at mabait ang amo tsaka maganda magpasahod. Ano Nay, tatanggapin ko ba? Sayang din kasi na eh. Wala pa rin nakatiting ang sinisweldo ko sa sideline ko bilang bookkeeper. Dumadami ang trabaho pero ganun pa rin ang sahod tapos wala pang benefits man lang. Kaya sa tingin ko ay wala namang masama sa pagkakatulong. Kinausap nga ni Georgia ang kanyang ina na si Ginang Priscilla tungkol sa bagong trabaho na inaalok sa kanya ni Aling Lita. Saan ba raw yan anak? Baka naman kung ano pang sabihin sa atin ng mga kapitbahay na kesyo nakatungtong ka ng kolehiyo, tapos ngayon babagsak ka lang sa pagkakatulong? Nay, sa sitwasyon po natin ngayon, hindi na dapat ganyan ang iniisip natin. Mas kailangan po ni tatay ngayon ng panggamot at pampadialysis kesa sa pride at sasabihin ng ibang tao. Mas mahalaga po si tatay ngayon, Nay, kesa sa kanila. At saka,
Wala naman po akong pakialam kung yun ang sasabihin nila sa akin dahil ang mahalaga po ngayon ay makahanap ako ng mas malaking pagkakakitaan para kay tatay. Kaya Nay, huwag niyo na pong isipin yan. Kayo pong mahalaga sa akin. Pero sa ngayon, ang pagtutuunan po muna natin ng atensyon ay kung anong mas dapat. Hayaan niyo po. Kapag naging maayos ang lahat, babalik ako sa pag-aaral, Nay. Hindi naman po nawala sa isip ko yung pag-aaral ko eh. At yung pangarap ko na umakyat tayo sa entablado at tumanggap ng diploma ko na may kasamang medalya dahil magsusumma cum laude pa po ako. Di ba, Nay? Iyon ang pangarap ko sa inyo ni Tatay. At alam kong ang Panginoon ang gagawa ng paraan para matupad yon. Mahal na mahal ko kayong dalawa at buong buhay nyo ay nilaan nyo lang sa akin. Kaya nararapat lang na akong umalalay sa inyo sa ganitong pagsubok hanggang sa pagtanda ninyo. Pero anak, di ba't sabi namin na hindi mo naman kami responsibilidad? Nay, sa katulad kong hindi lamang utang na loob ang tinatanaw sa inyo, pagmamahal po ang tawag doon at hindi obligasyon. Ito ang gusto kong gawin. Hindi lamang dahil sa itong nararapat kundi ito ang sinabi ng Panginoon na mahalin mo ang iyong ama't ina kaya hanggat malakas ako, Nay, hanggat kaya ko, o kahit hindi ko na kaya, magsusumikap pa rin ako para maibigay sa inyo ang tamang alaga at mas maganda at maalwang buhay. Ganon ko po kayo kamahal. At maraming salamat din po sa pagmamahal niya sa akin. Sa mga puntong yon ay tuluyan nang tumulo ang mga luha ni Georgia, maging si Ginang Priscilla. Hindi nila lubos maisip na may gininto ang puso ang batang kanilang kinupkop at inalagaan. Sa isip nga niya, hindi sila nagkamali na mag-ampon dahil napakabuting anghel ang ibinigay sa kanila ng Panginoon. Maraming salamat, anak. Sobra ko na-appreciate ang mga sinabi mo. Bilang isang ina, hindi ko maipaliwanag ang sobrang galak dahil ikaw ang binigay sa amin ng Panginoon. Hindi ko alam kung anong aming nagawa para maging deserve namin na magkaroon ng isang katulad mo. Maraming salamat, anak. Maniwala ka man o sa hindi. Hindi ito ang buhay na pinangarap namin ng tatay Marco mo para sa iyo. Hayaan mo at makakabawi rin kami, anak. Maging malakas ng muli ang tatay mo ay hindi mo na kailangan pang magtrabaho para sa amin at mag-isip kung saan pa kukuha ng perang panggastos dito sa bahay. Responsibilidad namin yan. Kaya maraming salamat, anak, ha? Ayoko man napayagan ka riyan sa inaalok sa yung trabaho ni Aling Lita. Ay wala akong magagawa kung nakapag-desisyon ka na. Basta, iingatan mo lagi ang sarili mo, anak. Alam kong stay in iyon. Kaya huwag masyadong magpapakabagod at huwag magpapagutom. Salamat, anak, sa sakripisyo mo. Sabi ni Ginang Sol sabay tulo ng kanyang mga luha. Niyakap na lamang siya ni Georgia ng mahigpit at hinalikan sa noo ang kanyang ina. Likas nga na mabuting tao itong si Georgia na namana niya yata talaga sa kanyang tunay na mga magulang, ang mga aryente. Kaya naman napakaswerte ng mga taong nakakasama at nakakasalamuha ngayon ni Georgia dahil doon na ibabahagi niya ang kanyang angking kabutihan. Samantala si Demi naman ay second year college na rin at nakatakda ng ikasal kay Sedi, ang nag-iisang tagapagmana ng mga Bernardos. Demi, may date ba kayo ngayon ni Sedi? Bungad na tanong naman sa kanya ng kanyang inang si Ginang Sol. Yes, Mommy. Actually, he's waiting na sa labas. Excited na siyang makita ako. Masayang sabi naman ni Demi. Ngayon ay halos buhay prinsesa na si Demi sa lahat ng anumang gustuhin niya ay nakukuha niya na sa isang pitik lang. Lumaking spoiled brat at ma-attitude. Mabait siya sa harap ng kanyang mga magulang pero nakapag nakatalikod na, ay leader pa ng mga bully sa kanilang school. Napag-usapan na rin ng mga Ramirez at mga Bernardos na kapag nakapagtapos na ang dalawa ng pag-aaral, ay doon na sila itatali sa isa't isa at ipapakasal dahil si Demi na lang daw ang natitira sa mga Argente, kaya nararapat lang daw na muli ng pagsibuli ng bagong henerasyon ng lahi nito. Talaga, anak? Nako, talagang bagay na bagay kayong dalawa. Akala ko pa naman ay suplado yang si Sedi. Mabait naman pala. Sagot naman ni Ginang Sol. No, Mom.
He is so kind and sweet and I feel it na mahal niya ako. I can't wait na makasal na kami. Maarting sagot naman ni Demi. Ginitian na lamang siya ng ginang at beneso-beso na dahil baka hinihintay na siya ng kanyang nobyo. O siya, sige na mommy, mauna na kami ha, I love you. Aalis na sana si Demi nang may mapansin si Ginang Sol. Anak, parang hindi mo yata sinusuot yung kwentas mo. Takang tanong naman ng ginang. Napakurap-kurap naman si Demi. Nandito po sa loob ng bag ko. Hindi po kasi bagay sa outfit ko pero lagi ko naman pong dala. Sige na mommy, for sure ay inip na sa labas si Sedi. I'll go ahead. At tuluyan na rin umalis si Demi. Sa pagtalikod nga nito ay inikot niya na ang kanyang mga mata. Dahil ang tunay ay hindi naman talaga mahalaga sa kanyang kwentas na yon. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay naagaw niya na ang buhay na dapat ay para kay Georgia. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay nakapagpasasa na siya sa yaman at nasusunod lahat ng gusto niya. Kaya naiinis siya sa tuwing gustong pag-usapan ng mga ito ang dati niyang buhay kasama ang mga aryente. Dahil para bang kahit nasa kanya ng lahat ngayon ay parang si Georgia pa rin ang bida. Samantala, nang makalabas na si Demi ay dumiretso na siya sa isang Lamborghini na naroon kung saan sakay si Sedi at hinihintay siya. Hi Sedi, sorry nagtagal ako si mommy kasi kinausap pa ako. Let's go? Bungad ni Demi tsaka sumakay na sa sasakyan. Heartthrob at crush ng bayan itong si Sedi. Halos lahat ay nagkakandara pa sa kanya. Ngunit dahil ayaw ni Demi na may umaaligid kay Sedi, ay binakuran niya na ito kaagad. Ang totoo ay ayaw naman talaga sa kanya ni Sedi. Naiipit lang siya sa tradisyon ng kanilang pamilya na magpakasal para lamang sa pagsasanib-puwersa ng kanilang kumpanya. Pero noon pa man ay ayaw niya talaga sa ugali ni Demi. Nakakarating ang masamang ugali nito sa kanya base sa mga usap-usapan ng ibang mga estudyante sa kanilang campus. Okay, matipid na sagot ni Sedi. Niwala man lang siyang ni hi o hello ni good morning sa dalaga. Ni hindi na nga niya ito pinagbuksan ng pinto dahil pagdating kay Demi ay cold talaga siya. Pinaparamdam niya talaga na ayaw niya sa dalaga. Kahit ang daldal ni Demi sa sasakyan ay wala namang pakialam si Sedi at tahimik lang na nagmamaneho. Hindi naman manhid si Demi para hindi mapansin na hindi siya gusto ni Sedi. Kahit alam niyang ayaw sa kanya ng binata ay wala rin siyang pakialam dahil para sa kanya ay wala namang magagawa si Sedi kundi ang sundin ang gustong mangyari ng kanyang mga magulang. Kaya naman hawak pa rin niya ito sa leeg sa ayaw man o sa gusto ni Sedi. We're here, bumaba ka na. Malamig na utos ni Sedi. Sabay tayong bababa. Pagbubuksan mo ako ng pinto sa ayaw at sa gusto mo. Maarting sabi ni Demi kay Sedi at mas lalo niyang pinaparamdam sa binata na siyang batas at hawak niya ito sa leeg. Na konting maling gawin niya lang o trato sa babae ay isusumbong niya sa kanyang mga magulang. Ganito nga ang klase ng laro ni Demi. Hindi siya titigil hanggat hindi nakukuha ang mga gusto niya. Naglabas naman ng isang mabigat na hangin si Sedi. You're always like that. You're always blackmailing me. But that's okay. Kahit paulit-ulitin mo man itong gawin, I will make sure that you cannot change the fact na hindi kita kailanman magugustuhan. Na hindi kita magagawang mahalin at hindi ko matatanggap na ikaw ang papangasawa ko. Naiintindihan mo? Sana'y malinaw yan sa'yo. Parang hindi naman naapektuhan si Demi sa sinabing yan sa kanya ni Sedi. Masasakit ang mga salitang yun pero hindi siya natamaan dahil wala naman talagang pakialam si Demi kahit pasaktan siya ng saktan ni Sedi. Dahil kahit ano man ang gawin ng lalaki, bandang huli, ay si Demi pa rin ang kakampihan nila dahil magaling itong magpaawa. Magaling magpa-victim at magaling mambaliktad ang sitwasyon. I don't care. Say whatever you wanna say. You cannot change the fact na ako ang nakatadhana sa'yo. Paulit-ulit mo man akong kamuhian, wala pa rin akong pakialam dahil at the end of the day naman, tayo pa rin at sa ating dalawa nakasalalayan tagumpay at tayog ng ating mga kumpanya. Kaya sige lang, kamuhian mo lang ako. Pero hindi mo na mababagong nakatadhana. Taas kilay naman na sabi ni Demi. Sinamaan naman siya ng tingin ni Sedi na nagkangalit na rin ng ngipin at panga. Halatang nagpipigil lamang.
Mas sumigpit nga ang pagkakahawak niya sa manibela habang masamang nakatingin kay Demi. Kung lalaki nga lang si Demi ay baka nga kung ano nang nagawa nito sa babae. Kaya naman bago pa man siya sapian na kung anong espiritu ay minabuti na lang niya na bumaba na nagpadabog at nauna nang nagtungo papasok ng campus. Hindi niya naalintana kung naiwan si Demi sa loob ng sasakyan dahil wala talaga siyang kaamor-amor dito. Halatang halata ang pagiging sip-sip sa kanyang mga magulang kaya lalo siyang naiinis. Samantala, nag-aayos na ng mga gamit si Georgia para sa paglipat niya sa mansyon ng mga Bernardos. Oo, ang mansyon na pagtatrabahuhan ni Georgia ay ang mansyon ni Nasedi. Inihanda na ni Georgia ang kanyang mga dadalhin para sa kanyang pag-alis. Hindi na nga siya in-interview pa dahil tiwala naman ng mga Bernardo sa pamangkin ni Aling Lita kaya naman tanggap ka agad siya. Oh, baka may nakalimutan ka pa anak, mag-iingat kayo doon ha. Medyo malayo yun dito, lagi kang tatawag kapag bakante ka, okay? Wika ni Ginang Priscilla. Opo, Nay. At saka hindi ko po kakalimutan ng mga bilin ninyo. Oh, Tay. Nilingon naman ni Demi ang kanyang ama na kasalukuyang nakahiga sa kanyang kama. Huwag na huwag ko kayo mag-iisip ng ano pang mga negatibo ha. Sa katapusan ho ay magpapadala na ako kay nanay ng pambili niyo ng gamot at pampadialysis ninyo. Huwag niyo na ho akong alalahanin doon, Tay. Pinalaki niyo ako matatag at matapang kaya kayang-kaya ko ang sarili ko doon. Magtulungan kayo, Nay, Tay, ha? Walang magpapasaway sa inyo. Kaya ako to ginagawa dahil sa inyo. Kaya laban lang, Tay. Laban lang. Tandaan nyo, kayo pa ni nanay ang tatanggap ng diploma at medalya ko. May awa ang Diyos at gagaling din kayo. Naniniwala ako dahil malakas tayo kay bro. Malakas tayo sa kanya, Tay. Ikaw din, Nay. Baka naman hindi nyo alagaan ang sarili nyo dito, ha? Huwag yung titipirin ang sarili ninyo. Pag nagpadala ako, kainin yung mga gusto nyong kainin. Para sa inyo po yun ni Tatay. Mahal na mahal ko po kayo. Pigil-pigil naman ang mga luha na sabi ni Georgia sa kanyang ama't ina. Hindi na rin naman napigilan ni Ginang Priscilla ang mapaluha dahil sa kabutihan ng kanilang anak. Naku anak, pinaiyak mo na naman ako. Ayoko nang sumagot pa at baka mapigilan lang kita sa iyong pag-alis. Huwag ka ring mag-alala. Bilang kapalit sa mga sakripisyo mo, gagawin ko rin ang lahat ng mga bilin mo. Para naman hindi masayang ang pagod at hirap mo. Mahal na mahal ka namin, anak. At kahit hindi man makapagsalita ngayon ang tatay mo, alam kong ganito rin ang gusto niyang sabihin sa'yo. Mahal na mahal ka namin at ako nang bahala sa tatay mo. Pagbalik mo rito, sinisigurado ko sa'yo na magaling na ang tatay mo. Malakas na siya dahil may awa ang Diyos. Sagot naman ni Ginang Priscilla, sabay tulo ng luha. Niyakap na lamang sila ni Georgia at binigyan ng isang matamis at malagkit na halik. O siya, sige Nay, Tay. Ako po yung mauuna na at baka naghihintay na si Alice. Aalis na po ko. Paalam ni Georgia tsaka tuluyan na siyang umalis. May ilang bayan din ang kanilang malalampasan bago marating ang mansyon ng mga Bernardos. Habang nasa biyahe ay baon-baon naman ni Georgia ang mga bili ng kanyang mga magulang. Kailangan niya magsakripisyo para sa mga ito. Hindi naman ito mahirap sa kanya dahil wala naman siyang hindi kakayanin para sa kanyang mga magulang. Isa siyang mabuting anak sa mga ito. Lalong-lalo na siguro kung malaman ng mga ito na isa siyang aryente. Ang pinakamayamang angkan sa lugar na kanilang pupuntahan. Ilang oras din ang kanilang biyahe nang makarating na sila sa mansyon ng mga Bernardos. Georgia, dito muna tayo maghintay ha. Akin na yung mga gamit mo at dito ko muna ilalagay sa may pasimano. Hintayin muna natin si Madam. Teka, nauuhaw ka ba? Saglit at ikukuha lang kita ng maiinom. Sabi ni Alice nang makarating na sila ng matiwasay sa mansyon. Dahil wala pang kanilang mga amo ay minabuti na muna nilang doon muna maghintay sa may sala. Sobrang laki ng bahay na yon at talaga namang nakakalulang pagmasdan ang kabuuan nito. Habang kumukuha ng tubig si Alice, ay naiwan munang mag-isa doon sa sala si Georgia. Habang minamasdan niya ang buong bahay, ay hindi niya maiwasang maalala ang kanyang nakaraan. Minsan na rin kasi siyang tumira sa ganitong klaseng bahay.
Sa pagtingin niya sa may bandang center table ay biglang nakita niya sa kanyang mga alaala ang kanyang kapatid na sina George at Georgette na naglalaro ng chess. Ito ngang libangan nila noon. Siya kasi ang bunso kaya minsan ay salimpusa lamang siya. Pagtingin naman niya sa may piano ay bigla naman niyang naalala ang kanyang mommy na mahilig tumugtog noon. Nag-uumpisa nga lamang sana siya na turuan ngunit naudot lang dahil sa mga nangyaring insidente. Sa may bandang upuan naman sa kanyang tabi ay nakita naman niya ang kanyang ama na nagvi-video games. Nakasama rin sa libangan nila. Masasabi ngang almost perfect na ang kanilang pamilya kaya naman maraming naiinggit sa kanila. Hindi naman niya mapigilan hindi mapaluha dahil miss na rin niya ang mga ito. Ngunit nangyari na nangyari. Ang iniisip na lang ngayon ni Georgia ay may dahilan ng lahat kung bakit nangyari ito sa kanyang pamilya. Maya-maya pa'y dumating na rin doon si Alice na may dala-dala ng slice ng cake at juice. "Oh, Georgia, kain ka muna," sabi ni Alice. Napansin naman niyang nagpupunas ng luha ang dalaga. "Umiiyak ka ba?" "Oh, wag mong sabihin sa akin na nahuhumisi ka kaagad." Napangiti naman si Georgia. "Naku, hindi ah. May naaalala lang ako. Pero okay lang ako. Wag mo kong pansinin." Palusot naman ni Georgia at tumangulang naman si Alice. "O siya, kumain ka muna at nag-aayos lang si Madam sa taas. Maya-maya pa ay bababa na rin yon," sabi ni Alice. "Parang kinakabahan ako. Mabait ba talaga siya?" Nag-aalala naman na tanong ni Georgia. "Sus ko, oo naman. Kaya nga umabot na ako ng 6 na taon dito eh. Halos dito na ako nagdalaga. Hindi ba nga silang gumastos sa mga inihanda ko ng debut ko? Mas mabait talaga sila. Ang medyo suplado lang ay yung anak nila na si Senyorito Sedi. Medyo mayabang at laging nakasimangot. Mabuting na nga lang at gwapo dahil kung hindi, ay nako, hindi ko siya pagtsatsagaan. Char, biro lang. Basta mababait sila. Huwag kang magamba at mag-alala. Hindi naman kita isasabak sa isang labanan kung hindi ko kilala ang ating makakaharapan, no? Basta, gawin mo lang na maayos ang trabaho ay ayos na. At huwag mo sisirain ang tiwala nila." Kwento ni Alice. Maya-maya pa'y napatingin na siya sa may hagdan kung saan kasalukuyan ng bumababa si Ginang Alona, ang mommy ni Sedi. "Oh, nariyan na pala si Madam. Tayo ka na." Ngumiti silang tumalikod kay Ginang Alona. Nginitian din naman sila ng Ginang. "Hi, siya na ba si Georgia, Alice?" Nakangiting tanong ni Ginang Alona kay Alice. Tumango naman si Alice. "Opo, Madam. Georgia, pakilala ka na." At sa puntong yon ay huminga muna ng malalim si Georgia at saka tumingin ng diretso sa mga mata ng Ginang at nagpakilala. Magandang umaga po. Ako po si Georgia Sanchez. Kaibigan po ako ni Alice at gusto ko lang din pong magpasalamat sa pagtanggap niyo po sa akin." Nakangiting bungad kaagad ni Georgia sa Ginang. "Okay, Georgia. Hindi na ako magtatanong pa dahil tiwala ako rito kay Alice na maaasahan ka at mapagkakatiwalaan. Siya na rin ang bahalang mag-briefing sa'yo at magtuturo sa'yo ng mga bagay-bagay na maaasahan sa'yo rito sa bahay. Okay, Georgia? Alice, ikaw nang bahala sa kanya ha. Pakainin mo muna siya dahil for sure napagod kayo sa biyahe. Ikaw din ha, may importante lang akong pupuntahan. Mauna na ako sa inyo." "Okay po, Madam. Ingat po kayo." Magalang na sagot naman ng dalawa. Nang makaalis ang Ginang ay inumpisahan na rin ni Georgia at Alice ang pagliligpit ng kanilang mga gamit. "Oh, Georgia, dito ang kwarto natin ha." "Oh, sosyal pa tayo. Naka-aircon tayo." Pagmamalaki ni Alice kay Georgia. Una namang pinuntahan ni Georgia ang kama at saka marahang umupo doon. "Grabe, ang lambot ng kama. Ang sarap naman matulog dito sa kama ninyo." Tuwang-tuwang sabi naman ni Georgia. "Oo talaga. At saka sa kanila pa lang ay bonus na talaga tayo dahil talagang wala kang masasabi sa kabaitan nila. Napakaswerte natin dahil natagpuan natin ang mga Bernardos." "Oo. At saka nagpapasalamat ako dahil ako kaagad ang naisip ni Aling Lita na ipasok dito. Saktong-sakto dahil kailangan namin to ngayon para pampadialysis ng tatay ko." Maya-maya pa ay inabot na rin ni Alice ang magiging uniforme ni Georgia.
Oo nga, kaya pagbutihin mo. Malay mo, pag nakatagal ka na, ay sina madam na rin ang sumagot ng pampadialysis ni Kuya Marco. Malaking tulong din yun ano? At hindi malabo yun sa oras na makuha mo ng tiwala ni na madam at sir. Sabi pa ni Alice. Oo nga eh. Kaya salamat talaga Alice ha. Hayaan mo, gagawin ko ng maayos ang trabaho ko para hindi rin masira yung tiwala na binigay mo sa akin. Nang maiayos na nila ang kanilang mga gamit at nang makapahinga na at makakain na sila, ay nagpalit na rin si Georgia at nagsuot na ng uniforme. Unang nagtungo si Georgia sa may garden. Sabi kasi sa kanya ni Alice ay doon muna siya magdilig ng halaman, saka siya magtungo sa may beranda. Ang dami namang halaman dito. Nakakaalis talaga ng stress at nakakagaan ng pakaramdam. May ilang klaseng halaman kaya dito ano? Siguro ang iba rito ay galing pa sa ibang bansa. Sabit ni Georgia sa kanyang sarili habang nagdidilig. Sa lawak nga ng hardin pa lang ay baka mamaya pa siya matapos rito. Napatingin pa nga sa kanya ang ibang mga bodyguard na nakatayo lang doon kay Georgia. Bukod kasi sa bagay na bagay kay Georgia ang suot-suot niyang uniforme, ay tila ba parang hindi talaga siya mapagkakamalan na isang katulong dahil sa halos perpektong itsura nito at figura. Maging ang kulay na malaporselana na walang kahit na anong gasgas o sugat ay talagang hindi nababagay sa kanyang trabaho ngayon. Ilang sandali pa ay dumating na rin doon si Sedi. Bad trip talaga. Ay, paano kaya ako makakatakas sa sumpang demi na yon? Anas ni Sedi. Paglingon naman sa kanya ni Georgia sa gulat niya, ay hindi niya sinasadyang matapat kay Sedi ang hose na hawak niya kaya nabasa ito. Damn! Tumingin ka naman sa dinidiligan mo. Bulyaw ni Sedi kay Georgia. Naku, pasensya na. Kasi naman po paharang-harang kayo dyan eh. Sagot naman ni Georgia sabay kagat sa pang-ibaba niyang labi. Nanliit naman ang mga mata ni Sedi. So? Kasalanan ko pa kung bakit ako nabasa? Ha? Ganun ba? Taas kilay niyang tanong sa dalaga. Wala namang kaide-ideya si Georgia na ang kinakausap niya ngayon ay amo na pala niya at anak na madam. Wala naman po akong sinasabi na kasalanan ninyo at saka umingi naman na po ako ng pasensya kaya sa uulitin po. Kung alam niyo pong may nagdidilig dito ay huwag kayong manggugulat. Sabi pa ni Georgia. Namewang naman si Sedi. Dahil nakaputing t-shirt ito tapos manipis pa ay bakat na ang kanyang abs kaya napatingin naman doon si Georgia. Sandali siyang tinitigan ni Sedi tsaka nagtanong. Bago ka rito, no? Taas kilay niyang tanong na namumungay pa ang mga mata. Oo, bago lang ako rito. Sa katunayan ay unang araw ko pa lang. Ikaw, sino ka ba? At bakit ka ba basta-basta pumasok dito? Napalingon naman si Georgia sa mga bodyguards. Nakasalukuyan namang nakatingin lamang sa kanila. Biglang napakunot ang kanyang noo. Bakit kaya wala silang ginagawa? Kung masamang tao tong nasa harapan ko, bakit nakatayo lang sila at nakatanga lang sa amin? Naku, hindi kaya... Sabit ni Georgia sa kanyang isip at nang biglang may papagtanto ay muli siyang bumaling ng tingin kay Sedi. Nakatitig pa rin sa kanyang lalaki at naghihintay lamang na ma-realize ni Georgia kung sinong sinusungitan niya ngayon. Oh, anong tinitingin-tingin mo? Bakit bigla ka natahimik? Tanong ni Sedi sabay ngisi. Maya-maya pa ay nagtungo na rin doon si Alice dahil kanina pa niyang hinihintay si Georgia na pumasok doon sa loob. Naku patay! Si Senyorito Sedi, Georgia! Tawag ni Alice kay Georgia. Agad nang lumingon ang dalaga na ngayon ay tila natameme na. Senyorito Sedi, nariyan na po pala kayo. Bakit po basang-basa kayo? Kabadong tanong ni Alice. Nagsalita naman ng mahina si Georgia. Ano ka mo? Senyorito? Tanong niya kay Alice. Oo, ano ka ba? Nag-iisang anak yan ni na madam. Amo natin siya. Anong ginawa mo? Sa sandaling yon ay tila kanabahan na si Georgia. Hindi naman kasi niya alam na amo niya rin pala ito. Hindi niya sinasadyang sungitan ito kaya naman ngayon ay hihingi sana siya ng paumanhin. Hindi ko naman alam nabasa ako siya ng hose. Sagot ni Georgia.
Humingi ka ng paumanhin. Utos ni Alice sabay siko kay Georgia. Pinapanood lang ni Sedi ang pagbubulungan ng dalawa. Lalo na ang pamumutla ng mukha ni Georgia nang malaman niyang amo pala niya si Sedi. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Yaya, Alice? Ano pang hinihintay mo? Humingi ka raw ng paumanhin sa akin. At saka, yung bukal sana sa puso. Tila nang aasar na sabi naman ni Sedi. Hindi naman intensyon ni Georgia ang magsungit. At isa pa ay wala naman sa bukabularyo niyang magtaray as long as wala naman itong ginagawang masama sa kanya. Kaya naman dahil siya naman na may mali ay wala na rin siya nagawa kundi ang humingi na lang ng paumanhin kay Sedi. Paumanhin po, Senyorita Sedi. Hindi ko po sinasadya na mabasa kayo. Ako po nagkamali. Patawarin niyo po ako. Sa sinabing yon ni Georgia ay napangisi naman si Sedi. Bukal ba sa loob yan? Kanina kasi, ikaw pang matapang eh. Opo, sensero ko po itong sinasabi. Patawarin niyo po ako at nabigla lang po ako kanina. Maniwala po sana kayo, Senyorito Sedi, na kayo kong paghingi ng paumanhin ni Georgia. Tunay nga na bukal sa loob ni Georgia ang paghingi ng tawad. Ayaw niyang mawala ng trabaho kaya naman gagawin niya lahat, mapatawad lang siya ni Sedi. Okay, next time, tumingin ka muna sa paligid para hindi ka nagugulat. Supladong sabi ni Sedi tsaka dumiretso ng pumasok sa loob ng mansyon. Habang sina Alice at Georgia naman ay nakahinga na rin ng maluwag. Ay, mabuti na lang hindi nagalit si Senyorito Sedi. Kung sakaling nagalit man siya, ay lilipas din yon. Dahil ang mahalaga ay tinanggap niyang paumanhin mo. Basta sa susunod, kung sino man na makita o makausap mo, ay bigyan mo na lang ng galang dahil baka mamaya ay amo na naman pala natin ang kausap mo. Doble ingat lang ha, para hindi na maulit. Paliwanag ni Alice kay Georgia. Naunawaan namang kaagad yun ni Georgia at tumango na lamang. Nang sumunod na araw ay mas napadalas na ang pagtigil ni Sedi sa mansyon. Marahil dahil iyon kay Georgia. Georgia! Utos ni Senyorito Sedi na ikaw daw ang magdala nitong pagkain niya sa itaas. Sabi ni Alice kay Georgia. Ako? Bakit ako? Nauutal na tanong naman ni Georgia. Malay ko ba? Ikaw daw ang trip niya ngayon eh. Ganyan naman talaga si Senyorito kapag may bago, ay yan lagi ang gusto niyang utusan. Kaya sige na, kunin mo na to at baka magalit na naman sa'yo. Natural lang naman na sumunod siya sa bawat utos nito dahil katulong siya doon. Ngunit iba kasi ang pakiramdam niya rito kay Sedi. Okay, sige akin na. Tataas na ako. Kinuha na rin ni Georgia ang tray kung saan nakalagay ang pagkain ng kanilang Senyorito Sedi. Hindi kasi ito nakapasok ngayon sa kanyang klase dahil masama raw ang pakiramdam nito. Nang makarating na siya sa harap ng pintuan ng kwarto ni Sedi, ay huminga muna siya ng malalim bago kumatok. At nang pagkakatok ay pinihit na kaagad niya ang doorknob tsaka tuluyan na itong binuksan. Senyorito Sedi, narito na pong pagkain ninyo. Maamong bungad ni Georgia. Nang maramdaman ni Sedi na nandoon na nga si Georgia ay saka naman ito nagbalot ng kumot at saka umarte na masakit ang kanyang ulo. Tuloy ka. Nauutal na sagot ni Sedi sa nangihinang boses. Marahan namang lumakad papalapit si Georgia sa kama ni Sedi kung saan ito nakahiga. Ito na, senyorito, ang pagkain ninyo. Natirito na rin po ang gamot ninyo. Ilalapag ko na po rito. Lalabas na rin po ako. Nang mailapag ni Georgia ang tray ay tatayo na sana ito nang bigla siyang pigilan ni Sedi. Don't go. Just stay. Please. Mahina nitong sabi habang hawak ang braso ng dalaga. Napatingin naman doon si Georgia. May gagawin pa po kasi ako. Kapag sinabi kong dito ka lang, dito ka lang. Masama ang pakiramdam ko. At kailangan ko ng kasama. So please stay. Kahit ngayon lang. Tila naninigas sa mga tuhod ni Georgia dahil sa kaba. Gusto na sana niyang lumabas ngunit hindi naman niya alam kung paano dahil kapag hindi niya ito pinagbigyan ay siguradong magagalit ito sa kanya at iyon ang ayaw niyang mangyari dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Sige po, dito po muna ako. Kabado niyang sabi.
Naupo siya sa may couch sa tabi ng kama. Pinagbasta niya ang buong silid at iisa lang ang napansin niya. Pure black ang pintura ng buong kwarto, kumpara sa ibang silid sa mansyon na iyon. Wala rin siyang napansin na kahit anong palamuti o painting man lang na nakasabit sa mga pader, maliban sa isang trophy na nakapatong sa may cabinet. Senyorito Sedi, sa inyo po ba ang trophy na yon? Usisa ni Georgia. Nagsimula na rin siya magtanong para naman mawala na yung awkwardness sa pagitan nilang dalawa. Ayan ba? Oo, sa akin yan. Matipid na sagot ni Sedi tsaka marahan ang naupo sa kanyang kama. Saan naman ang galing? Napanalunan mo? Oo, nag-champion ako sa chess nung high school. Chess? Wow, ang galing! Hindi ba pang matalino lang yung laro na yon? Namangha namang sabi ni Georgia. Mahina namang napatawa si Sedi. Matalino? Hindi naman ako matalino eh. Tsaka tingin ko ay galing din sa diskarte. At magaling magbasa ng iniisip ng kalaban. So mahuhula ka pala. Baliw, hindi. Ang larong chess kasi ay hindi lang basta tungkol sa kung ano o paano ka titira. Dapat, alam mo rin kung paano babasahin ang nasa isip ng kalaban mo. Base sa kanyang mga mata o ang mga reaksyon nito. Mababasa mo rin ang galaw ng kanyang mga mata kung anong susunod niyang ititira at saang direksyon. Basta maging ang bagay na yun ay napag-aaralan din. Ikaw, marunong ka bang maglaro ng chess? Napahigikik naman si Georgia. Sabi mo nga, ang larong yan ay para lang sa mga matatalino at magaling dumeskarte at aminado ako na wala ako nun. Pero meron naman akong kinahihiligan. Kumunot naman ang noo ni Sedi. Ano naman yon? Pagtugtog ng mga instrumento. Pagmamalaking sagot naman ni Georgia. Habang nagsasalita ang dalaga ay tila ba nakinig si Sedi sa isang prinsesa. Napakalambing kasi ng boses nito at iisipin mo talagang parang napakataas ang pinag-aralan. Ilang segundo ring nakatitig sa kanya si Sedi kaya naman napuna kaagad iyon ni Georgia. Uy, napatulala ka yata, senyorito. Nang may masmasan si Sedi ay kaagad itong umiwas ang tingin. May naalala lang ako. At saka simula ngayon ayoko nang tawagin mo akong senyorito. Po? Bakit naman po? Yun naman po talaga dapat ang tawag namin sa inyo. Gulat na tanong ni Georgia. Wala naman. Gusto ko lang. At isa pa, ikaw lang ang pinapahintulutan ko, okay? At saka huwag ka nang umalma dahil nakapagdesisyon na ako. Wika ni Sedi sabay iwas ng tingin. Hindi naman maintindihan ni Georgia kung bakit gayon ang pakikitungo sa kanya ng lalaki. Hindi lang sina Alice ang nakakapansin ng kakaibang treatment na ito sa kanya ng binata dahil maging siya ay napapansin din niya iyon. Samantala, nagtataka naman si Demi kung bakit ba tila ilang araw nang absent si Sedi. Hindi na rin siya sinusundo nito sa kanila at inihahatid katulad ng dati. Kung papasok man nga si Sedi ay lagi na itong dali-daling uuwi at ibang-iba talaga ito kaysa sa dati kaya naman napaisip si Demi. Luke, kasama niyo pa mamaya si Sedi mag-club? Tanong ni Demi kay Luke, isa sa pinakamatalik na kaibigan ni Sedi. Naku, actually, siyang nagplano nito last week tapos ngayon tumawag siya sa amin na hindi na raw siya makakasama dahil busy daw siya sa bahay. Napataas naman ang kilay ni Demi. Busy? Bakit naman daw busy? Ano naman raw pinagkakaabalahan niya? Tanong ni Demi. Hindi ko alam ayaw sabihin. Ikaw, hindi ba fiancé ka niya? Sa tingin ko dapat ikaw ang nakakaalam ng bawat kilos ngayon ng mapapangasawa mo. Pabiro sana iyon ni Luke, ngunit sineryoso naman iyon ni Demi. Kahit ang tropahan kasi ni Sedi ay hindi rin talaga boto kay Demi para sa kaibigan nilang si Sedi kaya naman ganun na lang nila kung biruin at barahin ng babae. Alam kong dahilan kung bakit siya busy, okay? I'm just asking lang kung sasama ba siya mamaya. Nakausap ko na siya about dyan at naninigurado lang ako. Alam niyo minsan, nagtataka na ako kung bakit kayo mga naging kaibigan ni Sedi. Kumpara sa kanya, makikitid ang mga utak ninyo. Diyan na nga kayo. Masungit na pasaring ni Demi tsaka tinalikuran ng mga ito at umira pa.
Pagtalikod naman niya ay saka naman nagtawanan ng grupo ni na Luke at hindi man lang natamaan sa mga sinabi ni Demi sa kanila. Habang naglalakad patungong parking ay hindi naman maipinta ang mukha ni Demi. Ano kayang kalokohan ang ginagawa mo, Sedi? Wala kang karapatan na gawin sa akin to na mag-update man lang ay hindi magawa. You can't do this to me. Kailangan kong malaman kung anong kinalolokohan mo ngayon gawin. Mariin at galit na sabi ni Demi sa kanyang sarili. Manong, kinasedi tayo. Utos ni Demi sa kanyang driver. Ngayon nga ay malapit na muling mag-cruise ang landas ang dating may kaibigan na sina Demi at Georgia. Para kay Georgia ay kaibigan pa rin niya si Demi at talagang nasasabik na siyang makita ang kaibigan. Subalit para naman kay Demi ay binoon niya na sa limot si Georgia at nananalangin na sana ay wag na silang magkita pa. Pero may magagawa nga ba sa kanila kung ang oras at araw na itinakda ng tadhana ay mangyayari na? May magagawa pa ba sila kung ang nakasulat sa kapalaran ay kailangan na talagang itama? Hindi at walang sino mang nilalang ang makakapagpabago ng ikot ng tadhana. Papasok na ang sasakyan na sinasakyan ni Demi sa may malaking gate ng mansyon ni Sedi. Sakto namang palabas ang sasakyan ng sinasakyan ni Alice at Georgia para mamili ng mga kakailanganin na palamuti sa gaganaping engagement party. Halos nagtapat ang kanilang mga sasakyan. Napalingon naman doon si Demi ngunit hindi niya na nakita ang mukha ni Georgia dahil tinted ang sasakyan at hindi makikita kung sino ang sakay sa loob. Nang makapasok na sa loob si Demi ay nakaalis na rin sila Georgia kaya naman hindi na sila nagpang-abot pang dalawa. Manang, where's Sedi? Mataray na tanong ni Demi sa katulong. Nasa may terrace po si Senyorito Sedi, Miss Demi. Teka po at sasabihin, no need, ako nang pupunta roon. Mataray muling sabi ni Demi tsaka nagmarcha na pagtungo sa terrace kung nasaan naroon si Sedi. Nang marating ni Demi ang malawak na terrace ni Sedi sa itaasang mansyon ay tanaw na kaagad niya ang lalaki doon na nakaupo at nagpapahangin. Sedi! Taas kilay na bunga ni Demi sa binata. Hindi pa man lumilingan si Sedi ay nakasimangot na kaagad ang mukha nito na tila ba hindi sabik na makita kung sino man ang babaeng nasa likuran niya ngayon. Oh, bakit andito ka? Malamig na tanong ni Sedi sa dalaga. Lumapit na rin sa kanya si Demi. Wow! Ganyan mo na ba dapat salubungin ang mapapangasawa mo, ha? Cedric Leon Bernatos? Taas kilay na tanong ni Demi. Umirap naman si Sedi tsaka nagbuga ng isang mapikat na hangin. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa, Demi. Bakit ka andito? Kung itatanong mo ay kung bakit hindi ako pumapasok, well, my answer is I want peace of mind. Yung malayo sa'yo. Sabi ni Sedi. Ngumisi naman si Sedi. Masasaktan na ba ako? Sa tingin mo ba'y natamaan pa ako sa mga masasakit na sinasabi mo? Well, my answer is no. Hindi na ako nasasaktan, Sedi. Dahil bukas na bukas ay engagement party na natin. Kaya tuloy na napipinto nating kasalan. Sabi ni Demi na ikinabigla naman ni Sedi. Anong sinasabi mo? Next year pang engagement, diba? Binilog mo na naman ba ang utak ng mami ko? Galit na tanong ni Sedi kay Demi. Napatawa naman ang dalaga na tila nang aasar pa. Ako? Nambibilog ng ulo? Baka nakakalimutan mo, Sedi. Ako na lang natitirang huling alas ng mga aryente. Pinag-aagawan ako ng mga angka na nasa rurok ng tagumpay ng industriya. May iba pa nga na halos luhod samba na sila lamang mapakasalal lang ako. Lahat sila ay nag-aagawan sa akin. Lahat sila ay nagkakandara pa na malahian ng isang aryente. At kabilang doon ang pamilya mo. Silang lumapit sa akin. Silang nagmakaawa at nakiusap. At kung hindi lang kita gusto, marahil ay hindi ganyang katagumpay ang pamilya niyo ngayon. Kaya Sedi ngayon, ibabalik ko sa iyong tanong. Sino ang nambibilog ng ulo? Sino ang nakiusap at nagmakaawa? Matalim na sabi ng tusong si Demi. Pigil-pigil naman ni Sedi ang kanyang emosyon at galit. Nanilisik ang kanyang mga mata na nakatingin sa dalaga na kulang na lang ay sapakin niya talaga dahil sa inis. Kahit pa, hindi kita gusto, Demi. At sigurado akong hindi kita magagawang mahalin. May iba akong gusto.
at siyang gusto kong makasama habang buhay. Ariente ka lang, Demi. Dala-dala mo lang ang apelidong yan pero sinasabi ko sa'yo, wala ka pa sa kalingkingan ng babaeng kinahuhumalingan ko ngayon. Marami nang natanggap at narinig ng mga masasakit na salita si Demi mula kay Sedi at hindi na siya natatamaan doon. Pero ngayon, sa pagkakataong to, nang ipamukha sa kanya ng binata na may iba itong gusto, ay tila ba parang naaawa siya sa kanyang sarili. Marami na siyang natanggap ng mga sasakit na salita, pero ang sinabi ngayon ni Sedi ang hindi niya matanggap. Ano? Ulitin mo ang sinabi mo? May iba kang babae? Sino? Mas maganda ba siya sa akin? Mataas bang pinag-aralan? Mas mayaman ba sa akin? Mas higit sa'yo, Demi. At wala na makakahigit pa sa kanya. Nakangising sabi ni Sedi na tumingin pa ng diretso sa mga mata ni Demi para maramdaman talaga ng babae ang sakit at ang matindi niyang pag-ayaw sa kanya. Tandaan mo to, Sedi. Ilang babae man ang magustuhan mo. Ilang babae man ang ipalit o idagdag mo sa akin. Ilan man sila at kung saan man silang lupalop nagmula. Hindi mo pa rin mababago ang katotohanan na ako pa rin. Ako pa rin ang natakda sa iyong maikasal. Ako lang, Sedi. At kahit anong klase pa ng pagtatakip ang gawin mo, ako lang ang nakalaan para sa'yo. Tandaan mo yan. At wala ka nang magagawa doon. Matalim at mariin na sabi ni Demi kay Sedi. Samantala, habang namimili naman sina Alice at Georgia ay hindi na rin napigilan pa ni Georgia na mag-usisa kay Alice. Alice, siya nga pala. Para kanino ba tong binili natin to? Anong meron? Takang tanong ni Georgia kay Alice. Para yan sa engagement party ni Senyorito Sedi at Miss Demi. Nang mabanggit ni Alice ang pangalang Demi ay kaagad na pakunot ang noon nito. Demi? Sino yon? Nobya ni Senyorito Sedi? May nobya siya? Nagugulo ang usisa ni Georgia. Oo, nobya niya si Ma'am Demi. At bukas na bukas ay gaganapin ang engagement party nilang dalawa. Ang bongga nga eh. Siguradong maraming bisita bukas sa mga bigatin at mga sikat na personalidad. Sabik na sagot naman ni Alice. Bigla namang napaisip si Georgia. Sa isip niya, ay si Demi kaya na kaibigan niya noon sa bahay ampunan at ang Demi na nobya ngayon ni Sedi ay iisa kaya? Posible kaya yon? Hanggang sa makauwi sila ay malalim pa rin ang inisip ni Georgia. Hanggang sa pagtulog niya nga ay hindi pa rin mawala iyon sa kanyang isip. Lalo pa nang malaman niya na may nobya pala si Sedi at ikakasal na pala ito. Hindi niya alam kung bakit pero parang nakaramdam siya ng selos. Sa naging trato pa naman sa kanya ni Sedi ng mga nakaraang linggo, ay umasa siya na nagugustuhan na siya nito. Yun pala, hindi. At maling akala lang niya. Dahil hindi makatulog si Georgia ay minabuta muna niyang lumabas at magpahangin. Doon siya nagtungo sa may pool area na overlooking at doon umupo. Ay, ang sarap ng hangin. Dito na lang kaya ako matulog, sabi ni Georgia sa kanyang sarili. Napabalikwas naman siya nang biglang may salita sa kanyang likuran. Bakit gising ka pa? Tanong ni Sedi, kaagad naman siyang nilingon ni Georgia tsaka mabilis na tumayo. Senyorito Sedi. Hindi ba sabi ko sa'yo huwag mo na akong tawaging senyorito? Isang sambit mo pa ng senyorito ay talagang hahalikan na kita. Wika ni Sedi. Natahimik na lamang si Georgia at hindi na umimik pa dahil baka nga totohanin na naman ito na halikan siya sa kanyang labi. Sige na, maupo ka na. Hindi pa rin kasi ako makatulog eh. Sabi ni Sedi at sabay na rin silang umupo. Bakit naman hindi kayo makatulog dahil ba excited na kayo para bukas? Napatingin naman sa kanya si Sedi. Para saan? Para sa walang kwenta at ipinilit lang nila na engagement party. Sila lang naman ang may gusto nun at hindi ako. Wika ni Sedi. Bakit mo naman nasabi yan? Hindi mo ba mahal o gusto man lang mapapangasawa mo? I don't like her. Sila lang mapilit. Hindi ko siya gusto dahil may iba ako nagugustuhan. Sagot ni Sedi sabay tingin kay Georgia nang may nangungusap na mga mata. Ilang segundo rin silang nagkatitigan at si Georgia pa rin ang naunang umiwas.
Ganun ba? Bakit? Hindi pa mabait ang fiancé mo? Tanong ni Georgia. Hindi ko alam kung ano bang maganda sa kanya. Para sa akin, wala kasi eh. Para sa kanya ay madaling magawak sa leeg ng mga taong gusto niyang utuin at bilugin ang ulo. Apelido lang din naman ang nagdadala sa kanya. At kung wala yon, ay wala rin siya sa kung nasan man siya ngayon. Kwento ni Sedi kaya medyo naintriga si Georgia. Apelido? Bakit? Ano bang apelido niya at para bang napakahalaga nun? Tanong ni Georgia. Huminga naman ng malalim si Sedi tsaka sumagot. Ariente. Siya ang nag-iisang Ariente na nakaligtas noon sa isang insidente. Sa sandaling yon ay biglang nanlaki ang mga mata ni Georgia. Ariente? Isa siyang Ariente? Kaya naman mas lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Kaya para makasigurado sa kanyang hinala ay muli siya nagtanong kay Sedi. Ariente? Hindi ba sila yung sikat na angka na talagang laging number 1 sa business world? Paano mo naman nasabing isang Ariente yung mapapangasawa mo? Muling usisa ni Georgia. Nakita siya ni Tita Sol sa isang bahay ampunan. At sa pamamagitan ng isang kwentas, doon nalaman ni Tita Sol na si Demi nga nawawala at ang naiwan nakaligtas sa mga Ariente dahil sa suot-suot niyang kwentas. Kwento ni Sedi. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Georgia sa pagkakataon na yon, pilit niyang pinagtagpi-tagpi ang mga pangyayari mula sa nakaraan. Sa isip niya ay hindi magagawa ni Demi na nakawin sa kanya yung kwentas. Maging isang Ariente lamang at maampunon ni Ginang Sol. Sa isip niya ay kilala niya ang kanyang kaibigan kaya alam niyang hindi iyon magagawa sa kanya. Pero sakto nga't nawawala ang kanyang kwentas tapos ngayon naman ay lalo siyang napaisip sa mga sinabi ni Sedi. Sedi, may gusto kong sabihin sa'yo. Napagpasyahan na nga ni Georgia na aminin kay Sedi ang totoo. Ang totoo niyang katauhan dahil posibleng may gumagamit ng kanyang pagkakakilanlan na maging isang Ariente lamang. Ano yon? Just tell me. Sagot naman ni Sedi. Isa akong Ariente. Ako ang batang tinutukoy ninyo. Namilog ang mga mata at napakunotong noon ni Sedi sa nasabing revelasyon ni Georgia. Hindi niya alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o nagbibiro lamang. Ngunit base sa mga mata ng dalaga ay tila nagsasabi ito ng totoo at nararamdaman niya ang sinseridad nito. You're just kidding, right? Nakangising sabi naman ni Sedi. Ngunit nanindigan si Georgia. Sir Sedi, nagsasabi po ako ng totoo. At malakas ang kutob ko na si Miss Demi na nobya niyo at ang aking naging kaibigan noon sa bahay ampunan ay iisa lamang. Base sa mga ikinuwento ninyo tungkol sa kanya, hindi ako maaaring magkamali. Sir Sedi, ako po si Chanel Georgia Ariente. Ako ang tunay na Ariente. Buong puso at naluluhang pagtatapat ni Georgia. Gulong-gulo naman ngayon si Sedi at hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya ngayon, ngunit gusto niyang malaman ang buong kwento. Hindi ko man maunawaan ang nangyayari ngayon, Georgia. Pero gusto kong malaman ng iba pang kwento. Maaari ka bang magkwento? Hiling ni Sedi. 8 taong gulang ako na nang mangyaring isang insidente na nagpabago ng buhay ko. Masaya kami noon. At nagpa-family picture pa nga kami nang bago kami magtungo sa events hall na pinagdadausan ng party ni na Mrs. Gonzalez. Nang makapasok na sina mommy sa loob, nagpaiwan ako sandali sa labas dahil nakawala sa tali ang aso kong si Luna kaya inabol muna namin siya ni Yaya. Ilang minuto lang yun kaya bigla naming narinig ang malakas na pagsabog mula sa events hall na yun. Hindi lang isang pagsabog yun kundi 3. Kaya naman gumuho talaga ang lugar na yun. Gusto kong kumaripas ng isang takpo papunta ron pero pinigilan na ako ng yaya ko. At doon ko nalaman na lahat sila'y namatay at ako lang nakaligtas. Simula nun, ay hindi ko na alam kung saan ako pupunta dahil akala ng lahat ay nasunog na rin ako. Hindi ko na rin kasi nakita si yaya nun. Hanggang sa isang araw ay natagpuan ko si Sister Clabel.
Siya ang mother superior ng pinanggalingan kong bahay ampunan. Kinupkup niya ako at dinala sa kumbento. Hanggang sa doon na talaga ako tumira. Tapos doon ko nakilala si Demi. Siyang kauna-unahang kong naging kaibigan doon. Mabait siya sa akin at maalaga. Tuwing gabi kasi ay lagi kong napapanaginipan ng nangyaring insidente kaya nagigising akong umiiyak. Siyang nagpapatahan sa akin at muling nagpapatulog. Mabait si Demi. Halos kapatid ng turing ko sa kanya. Pero masama ang loob niya kina Mother Superior dahil sa isip niya ay hindi siya binibuild up ng mga ito sa tuwing may pumupunta doon na mayamang mag-asawa na gustong mag-ampon. Dahil ang hiling ni Demi ay sana magkaroon siya ng masasabi niyang pamilya dahil ayaw niya na sa bahay ampunan. Kaya lagi kong ipinagdarasal na mangyari yon at yun na nga sa wakas ay may umumpo na sa kanya. Sobrang saya ko noon dahil napakinggan na ni Lord ang dasal ko para sa kanya. Pero nung umalis siya, nung isusuot ko ng kwentas na lagi kong tinatago sa aking cabinet, ay bigla itong nawala. Hindi ko na makita pa. Pinagtanong ko na sa lahat pero wala na talagang pagkakitaan ng kwentas ko na pinasadya pa ni Daddy na ipagawa para lang sa akin. Sir Sedi, alam ko pong mahirap mo unawaan at paniwalaan pero nasa sa inyo po kung maniniwala kayo o hindi. Basta ako, kailangan din nilang malaman ng totoo at gusto kong makaharap si Demi. Para itanong kung bakit niya ako nagawang traidoring gayong naging mabuti naman akong kaibigan sa kanya. Gusto ko siyang makausap, Sir Sedi. Pagpapatuloy na kwento ni Georgia. Ngayon nang malaman ni Sedi ang kabuuang kwento ay mas lumalamang na ang parang naniniwala na siya sa sinasabi ngayon ni Georgia sa kanya. Mababait ang mga aryente at sa ugali pa lang ay doon mo na malalaman kung arhente ka nga ba o hindi. At base nga sa pag-uugali ni Demi, ibang-ibang ugali nito kesa sa kanyang pamilya, kung siya nga ang tunay na aryente. Georgia, I think you're right. Demi is different. Hindi ko siya magawang mahalin dahil sa ugali niya. Gusto niya lahat ng atensyon ay nasa kanya. Magaling magpait-baitan pero kapag nakatalikod ka na, saka kanya titirahin. Kung totoo man ngang sinasabi mo, Georgia, pues, ngayon, alam ko na kung bakit gano'n ang ugali ni Demi. Hindi siya isang tunay na aryente. Mariing sabi ni Sedi. Kinabukasan ay gaganapin na ngang nakatakdang engagement party ni na Sedi at Demi. Maraming bisita ang mga dumalo at lahat ay mayayaman. May mga malalaking negosyo at mga pangalan sa industriya. May mga politiko at mga kilalang mga business tycoons. Nagmistulang ang nagsama-sama sa isang event na to ang lahat ng mga bilyonaryo sa bansa. Ayusin mo nga yung buhok ko, ayoko na may nakataas. Ayusin mo ang trabaho mo, bobo ka talaga. Bulyaw ni Demi sa kanyang hairstylist. Habang nakatitig naman si Demi sa kanyang refleksyon, ay napapataas din ang kanyang isang kilay at napapangisi. Sa wakas, sunod-sunod na to. Kapag engaged na kami, kahit sa isang araw ay pwede na ako mag-request ng kasal at kapag nangyari yon, magsasama na kami ni Sedi bilang mag-asawa. Sa akin na siya. Pagmamay-ari ko na siya. Wala na makakapigil sa mga plano ko. Kaya, Georgia, maraming salamat sa buhay mo. Pero kung nasan ka man ngayon, diyan ka na lang ha. Sa akin ang buhay mo. Sa akin ang pangalan mo at higit sa lahat, sa akin na ang lahat sa'yo. Sambit ni Demi sa kanyang isip habang matilim na nakatitig sa may salamin. Ilang sandali pa bago bumaba sa may garden si Demi, ay isinuot muna niya ang kwentas tanda ng kanyang pagiging aryente at saka tulad ng naglakad palabas ng kwarto. Habang bumababa ng hagdan si Demi, lahat naman ay nakatingin at nakapako lamang ang mata sa kanya. Napakaganda ng nag-iisang aryente. Kaakit-akit talaga ang mukha ng batang yan. Napakaswerte ng mga Bernados dahil sa kanila napuntang nag-iisa at huling alas ng mga aryente. Sari-saring mga bulungan ng mga nandoon. Feel naman ni Demi ang kanyang aura habang bumababa ng hagdan. Ito ang gusto niya. Ang mapapasa kanya ang lahat ng atensyon. Na siya lang dapat ang star at siya lang dapat ang mahal ng lahat. Ito ang pangarap niya dahil para sa kanya. Kinamumuhian niya ang dati niyang buhay na may
Lasinggero na ama na walang direksyon ng buhay at inang sugalera at puro bisyo. Ayaw niya nang bumalik sa dati niyang buhay kaya naman handang gawin lahat ni Demi para lang hindi mawala sa kanyang pinaghirapan niyang maangkin ngayon. Samantala, nakatayo lang sa may ibaba si Sedi na sa halip kay Demi nakapakong mga mata ay kay Georgia iyon nakatingin. Pinagmamasdan niya ang reaksyon ng mukha ng dalaga na ngayon ay kasalukuyan ng lumuluha. Sa kabilang banda, napahinto lang si Demi sa pagbaba ng hagdan nang hindi na mapigilan pa ni Georgia ang sumigaw. Demi! Malakas na sigaw ni Georgia. Hinanap kaagad ni Demi sa dami ng tawang tumawag sa kanya at sa naglapastanga ng momentum niya. Unti-unti na ring humakbang papalapit sa may hagdan si Georgia para mas makita siya ni Demi at doon nga ay nakita siya ng dalaga kaya nanlaki mga mata nito. Georgia? Bulong niya sa sarili. Hindi naman makapaniwala ngayon si Demi na sa isang iglap ay muli silang magtatagpo ni Georgia. Hindi lang siya nakatingin kay Georgia kundi lahat ng naroon ay nakatingin sa eksena nilang dalawa. Nanlaki naman ang mga mata ni Alice dahil sa ginawang ito na naman ng kanyang kaibigan kaya naman nilapitan niya ito. Georgia, ano bang ginagawa mo na naman? Parehas tayong maliligwak nito sa kalokohan mo eh. Mariin at mahinang sambit ni Alice kay Georgia. Ngunit sa pagkakataong to ay ayaw nang mapapigil ni Georgia at wala na siyang pakialam sa sasabihin pa ng mga nasa paligid niya. Sa akin ang kwentas na yan. Sa akin yan, Demi. Akong tunay na aryente. Mariin at malakas na sabi ni Georgia. Nagsimula na magbulungan ng mga tao roon. Maging si Naginang Sol ay hindi makapaniwala sa nangyayari na may isa pang nagka-claim na siya ang tunay na aryente. Hiyang-hiya naman ang mga magulang ni Sedi kaya gumawa na sila ng aksyon. Georgia, ano pang pinagsasasabi mo? Nahihipang ka na ba? Isang hamak na katulong ka lamang para kalabanin ng isang aryente. Lumayas ka rito. Sinisira mo ang maganda naming gabi. Galit na sambit ni Ginang Bernados. Hila-hila naman ni Alice ang kaibigan ngunit ayaw talagang papigil ni Georgia. Hindi ako aalis dito. Ito na ang katapusan ng mga panluloko mo, Demi. Sa akin ang kwentas na yan at alam kong alam mo ang totoo. Bakit hindi mo sabihin sa kanilang totoo? Ilang taon kang nagpakasasa sa yaman namin? Paano mo nagawa sa akin to? Wala akong masamang pinakita sa'yo. Halos kapatid pang ang turing ko sa'yo, Demi. Pero paano mo nagawang nakawin sa akin ng kwentas? Ako dapat ang inampun ng araw na yon at hindi ikaw. Ako dapat, Demi. Ako. Sigaw ni Georgia. Kahit magwala pa roon si Georgia ay tahimik lang si Demi na matalim na nakatitig sa kaibigan. Ayaw niyang magsalita. Para siya pa rin ang lumabas na mabait at kawawa. Habang si Naginang Sol naman ay tila ba biglang naguluhan. Napatingin sila sa reaksyon ng mukha ni Demi na para bang natatakot at saka muli agad na bumaling ng tingin kay Georgia na kasalukuyan namang naiiyak at para bang nakaramdam sila agad ng awa dito. Hindi na sila nagbigay pa ng komento dahil maging sila ay nagugulahan na din. Si Sedi naman ay akmang ipagtatanggol na si Georgia ngunit mabilis na nahawakan ng mga bodyguards ang kanyang braso ng mahigpit. Dahil sa pangyayaring yon ay parasahan ng hinila palabas sa mga bodyguard si Georgia at hindi na muling pinabalik pa doon sa mansyon. Dahil doon ay naudot ang party at ipinagpaliban na lang muna. Hindi pa rin pinalabas pa si Sedi dahil baka may gawin pa itong hindi magugustuhan ng kanyang mga magulang. Kaya ban na siya ngayon sa kanila. Samantala si Demi naman ay nakakulong pa rin sa kanyang kwarto habang matalim na nakatingin sa kawalan at hawak-hawak ang suot niyang kwentas. Walang hiya ka, Georgia. Bakit ka pa nagpakita? Hindi ako makakapayag na muli mong sirain ang buhay ko. Hindi ako makakapayag. Ako ang aryente. Ako lang ang aryente. Mariin sabi ni Demi sa kanyang sarili. Sa makatwid, hindi na rin nakabalik pa si Georgia sa mansyon ni Sedi. Nagalit na rin sa kanya sina Madam dahil sa kahihiyan at iskandalo na kanyang nagawa. Kaya naman umuwi na lang muna siya sa kanila at doon na lang nagpalipas ng sama ng loob. Hindi makatarungan yung ginawa nila sa'yo, anak. Mali ang saktan ka nila. Nag-aalalang sabi ni Ginang Priscilla kay Georgia.
Pero nararapat lang na malaman nilang totoo, Nay. Ako ang tunay na aryente at hindi si Demi. Maraing sabi ni Georgia. Pero anak, kapag ipinaglaban mo pa yung gusto mo, baka ikaw lang ang masaktan. Naniniwala ako sa'yo, Georgia. Pero kung ikakasama mo ang pinaglalaban mong dyan, naku, dumito ka na lang sa amin. Kalimutan mo na ang pagiging aryente. Hayaan mo na sa kanila ang yaman, ang mahalaga ay tahimik tayo dito. Tumingin si Georgia sa kanyang ina. Nay, hindi niyo po ako naiintindihan. Opo, matagal ko na pong tanggap na walang pamilya ko. At kayo ng bago kong pamilya. Hindi ako lumalaban ay para makapagpasasa sa yaman. Lumalaban ako para sa inyo. Kapag napatunayan kong ako ang tunay na aryente, mababalik sa akin ng lahat. At kapag nangyari yun, mapapagamot na natin si tatay sa mas pagagaling ng mga doktor at prestiyosong mga ospital. Mas mapapabilis ang pagaling ni tatay, Nay. Iyon ang gusto kong mangyari. Para sa inyo kung bakit ko ito ginagawa. Sabi ni Georgia, sabay tulo ng luha. Mas lalo namang naantig ang puso ni Ginang Priscilla. Anak. Naiiyak niyang sabi. Oo, Nay. Isa akong aryente. Pero kung hindi dahil sa inyo, hindi ako magiging ganito. Hindi ako magiging ganito katatag. Kayo ni tatay yung inspirasyon ko at nararapat lang na makuha ang dapat na sa akin. Nararapat lang, Nay. Sabi pa ni Georgia. Makalipas ang ilang araw dahil sa hindi matahimik si Ginang Sol at para matahimik na rin ang kanilang kalooban, ay pinahanap nila sa kanilang mga tauhan muli si Georgia. Ipinaalam nila yung kay Demi at pumayag naman si Demi para rin mapatunayan niya na nagsasabi siya ng totoo at hindi siya natatakot na makaharap si Georgia. Matapang naman at malakas ang loob na nagpunta si Georgia sa mansyon ni Ginang Sol. Doon ay muling nagkaharap si Demi at Georgia. Nanatiling blanco ang mukha ni Demi at pinanindigan na hindi niya kilala si Georgia habang si Georgia naman ay matapang na nakatingin sa kanya. Nagsasabi ang mga matang yon ng maraming katanungan. So, Georgia, tama? Ikaw si Georgia? Paunang tanong ni Ginang Sol kay Georgia. Naroon din si Sedi at ang kanyang mga magulang. Ipinatawag talaga lahat ni Ginang Sol para malaman na talaga nila ang totoo at kung sino ba talagang nagsasabi ng kasinungalingan. Laking gulat din nila na naroon din sina Mother Superior at Sister Clabel. Nanlaki naman ang mga mata ni Demi na makita silang lahat doon. Pinagpapawisan ng kanyang mga palad sa kaba. Napapalunok na rin siya ng laway ngunit hindi dapat siya nagpapahalata na natatakot siya at dapat ay kalmado lang siya. Sa kabilang banday, tumugon naman si Georgia. Tama po kayo. Ako po si Georgia. Chanel Georgia Ariente. Matapang na sagot naman ni Georgia. Nagkatingin na naman sina Georgia kay Sedi. Bagyang umiti ang binata sa kanya tanda ng kanyang suporta sa dalaga. Pinatawag ko kayo lahat dito para matapos na rin ang ating mga isipin na iniwan sa atin ni Georgia. Demi, where's the necklace? Tanong niya kay Demi. Here. Suot ko po, Mom. Sabi ni Demi. Kabado pa rin siya pero pinipilit pa rin maging kalmado. Good. Now, Demi, can you open that password necklace for us? Utos ni Ginang Sol. Ang totoo, nasabi na sa kanya dati ni George ang password ng necklace na yon. Pero, nakalimutan niya na ito. Hindi niya inaasahan na maiipit siya ng ganito nang dahil lamang sa isang kwentas. Hindi niya ito napagandaan kaya naman legit na talaga ang kaba niya ngayon. I'm sorry, I already forgot the password. Ang tagal na rin kasi nun. But don't worry, Mom. Alam ko nasa loob yun ng necklace. Alam ko nasa loob ng necklace na to. Tila siguradong sigurado si Demi sa pagkakataon na yon. Dahil natatandaan niya na sinabi ito sa kanya dati ni Georgia. Ang nakalagay noon ay ang litrado nilang pamilya. Then, ano nakalagay sa loob ng kwentas na yan? Muling tanong ng Ginang. Lahat nga sila ay naghihintay ng kasagutan ni Demi. Kami. Ang pamilya ko. Litrato namin ng pamilya ko. Sagot ni Demi.
Sa sandaling yon ay biglang napatawa ng mahina si Georgia. Sigurado ka, Demi? Yan ba ang alam mo dahil yan ang sinabi ko sa'yo noon? Matalim na tanong ni Georgia. Shut up! I don't know you! Bumalik ka na nga sa pinagmulan mo dahil alam ko namang naiinggit ka lang sa akin kaya umalis ka na. Matapang niya sabi kay Georgia at nanilisik pa ang mga mata nito. Hindi naman nagpatinag doon si Georgia at nanatiling kalmado. Paano mo nasisikmura naman loko ng tao, ha, Demi? Andito sila Sister Clavel, tapos nagagawa mo pa rin ipagpatuloy yung mga kasinungalingan mo? Paano yan naaatim ng konsensya mo? Wala akong pinakitang masama sa'yo, Demi. Naging mabuting kaibigan ako sa'yo. Kapatid na nga ang turing ko sa'yo, eh. Pero mabuti na lang at may mga bilin at payo sa akin sina Mommy Lyra at Daddy Rafael tungkol sa salitang pagtitiwala. Na huwag ko raw ibibigay ang buo kong pagtitiwala sa isang tao na mabait lang sa akin kapag kaharap ko. Kaya I'm sorry, Demi. Pero nagsinungaling ako. Yung kwentas na yan, ang pinakamahalagang bagay sa akin. Dahil iniregalo pa yan sa akin ni na Daddy noong 7th birthday ko. At ang laman ng kwentas na yan ay hindi litrato ng pamilya namin. Nagimbal ang buong mundo ng mga taong nandoon. Ito ang tamang panahon na pagkakataon para malaman na nila ang totoo at para matapos ng kasinungalingan ni Demi. Sa kabilang banda ay nagsalita na rin si Sedi at ang kanyang ina. Georgia, kung mali si Demi, pues ano ang laman ng kwentas na yan? And if you're the real Oriente, open it. You must know the password, right? Ngumiti naman si Georgia at saka inilahad ang kanyang kamay sa harap ni Demi. Give me the necklace. Papatunayan ko na sa akin talaga ang kwentas na yan. At ako ang tunay na Oriente. Kahit ayaw ni Demi ay napilitan pa rin siyang ibigay ang kwentas. Ang kwentas na to, ang natitira ko na lang na alaala ng pamilya ko. Ilang taon kong dinala yung sakit na mawala ta sa akin. Maraming alaala ang nakakabit sa kwentas na to. At kapag nasa sa akin to, pakiramdam ko ay lagi ko silang kasama. Katulad ngayon. Alam kong masaya sila na sa wakas ay maitatama ko na rin ang lahat. Ang password nito ay tanging kami lang ni Daddy at Mommy ang nakakaalam. Kahit nga mga kapatid ko ay hindi to alam eh. Dahil ang password nito ay ang araw kung kailan nila binili sa akin si Luna. Ang aso ko na regalo rin nila nung 7th birthday ko. Yun nga lang wala na rin si Luna. Kaya labis din ang aking kalungkutan. Habang nagsasalita si Georgia ay unti-unti niya nang binubuksan ng kwentas hanggang sa tuluyan na nga itong bumukas. At ang litrato na nakalagay dito ay hindi litrato namin ng pamilya ko, kundi ang litrato ni Luna, ang aso ko. Ito. Tsaka tinaas ni Georgia ang hawak na kwentas at ipinakita sa kanilang lahat. Ang sandaling yon ay nagulat sila dahil ngayon, alam na nila na nagsisinungaling nga si Demi, lalo pa na magsalita si Mother Superior. Tama po siya. Demi, hindi ko kayo tinuruan na magsinungaling at manloko ng tao. Si Georgia ang tunay na Oriente. Kilala ko ang tunay mong magulang dahil sila mismo ang nagdala sa'yo sa bahay ampunan. Kaya itigil mo na to. Ayusin mo ang buhay mo, Demi. Walang magandang maidudulot sa'yo ang inggit. Oo na, nagsinungaling ako. Niloko ko kayong lahat. Inggit na inggit lang naman kasi ako kay Georgia noon pa man dahil nasa kanya ng lahat. Siyang paborito niyo. Siya lagi ang gusto ng lahat. Tapos ako ano? Ayaw niya sa akin? Hindi niyo ako paborito? Walang nagmamahal sa akin. Kaya masisisi niyo ba ako kung hangarin ko ang lahat ng to? Para naman maranasan ko rin na maging paborito ng lahat. Na matamasa rin ng ginhawa at hindi na puro hirap. Masisisi niyo ba ako? Isang malakas na sampal naman ang pinakawala ni Ginang Sol sa pisngi ni Demi. Ano man ang maging paliwanag mo, you still betrayed us. Hindi pala kita kilala. Pero pinaglaruan mo kaming lahat sa mga palad mo. Kaya siguro hindi ko maramdaman sa'yo yung tunay na ugali ng isang Oriente. Dahil hindi ka talaga tunay na Oriente.
Alam mo sa ginawa mo? Pwede kitang ipakulong. Pero dahil may natitira pa akong awa sa'yo, lumayas ka na lang sa pamamahay ko at huwag ka na muling magpapakita pa. Ang swerte mo nga't may kaibigan kang katulad ni Chanel Georgia. Pero pinili mo pa rin na samantalahin ang kabutihan niya. Kaya ngayon, itong resulta ng mga mali mong ginawa. Umalis ka na. Mom! And don't you ever call me mom again. Dahil hindi kita kilala. Sa sobrang sakit ng mga sinabi ni Ginang Sol ay hindi na lumaban pa si Demi. Bagkos ay umalis na rin siya. At doon nang malaman na nilang katotohanan, niyakap ni Ginang Sol ng mahigpit si Georgia at humingi ng tawad. Nanumbalik na rin ang lahat sa normal. Nakuha na rin ni Georgia ang kanyang nanay at tatay at doon na pinatira sa kanyang mansyon. Naipagamot na rin niya si Tatay Marco at unti-unti nang nakakabawi ng lakas. Habang sila naman ni Sedi ay napagpatuloy ang naudlot nilang pagmamahalan. Niligawan siya ni Sedi at tinanggap naman niya ni Georgia hanggang sa sila na ngang in-engage sa isa't isa at nauwi na rin sa kasalan. Nabawi na nga lahat ni Chanel Georgia Oriente ang lahat na dapat naman talaga ay sa kanya. Habang si Demi naman ay labis ang pagsisisi ngayon sa lahat ng kanyang mga nagawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!